Ang walang ulong mangangabayo ay tuluyang hindi makilala ang direksyon sa lungsod. Upang mas mabilis na mahanap ang kanyang ulo, iminungkahi ng bowl ang laman na pansamantala siyang magsilbing mga mata. Ngunit ang katawan ng demonyong hari ay labis na mapagmataas at hindi ito pinansin. Wala ring silbi ang may katawan kung walang utak. Walang nagawa ang walang ulong mangangabayo kundi makipagtulungan. Bitbit ang bowl ang lamang ulo habang patuloy na naghahanap. Hindi nagtagal ay napako ang kanilang paningin sa isang motorsiklo. Kukunin ko ang bakal mong kabayo. Lumayas ka, babaeng may balbas. Hindi nagatubili ang lalaki at agad na sumuntok. Ngunit hindi niya inasahan na kayang tumalon pababa ang bowl ang laman. Pinagat nito ang kanyang braso at ibinagsak ang lalaki sa lupa. At sapilitang inagaw ang motorsiklo mula sa kanyang mga kamay. Dahil sa bakal na kabayong ito ay biglang bumilis ang dalawa. Hindi naglaon ay nakuha nila ang ulo ng demonyong hari mula sa isang babae. Nakatanggap ang lahat ng tawag ng tulong mula kay Yiwang. Agad silang nagtungo sa pinangyarihan ng karahasan ng mga ibong apoy. Lumipad ang babae at mabilis na naghagis ng mga bolang apoy sa demonyong hari. Ngunit ang lalaki ay isang nilalang na hindi namamatay. Agad niyang sinakol ang leeg ng ibong apoy. Bilang nilalang na minsang namuno sa banal na kaharian ng White Mountain sa loob ng 1000 taon. Napilitang sumuko ang ibong apoy at kusang umalis sa lugar. Agad na inilabas ni Yiwang ang kakahanap lang niyang kristal ng oras. At tinanong ang lalaki kung paano ito gagamitin ng tama. Iniutos ng demonyong hari na ibigay sa kanya ang banal na espada. Ginamit niya ang hawakan ng espada upang sipsipin ang mahika ng kristal. Kasabay ng paglitaw ng isang lagusan ng teleportasyon. Sa wakas ay lumitaw ang hinaharap na espasyo-oras sa harap ng lahat. Dahan-daang dumaan si Yiwang sa pintuan ng oras habang hawak ang gintong itlog. Agad na binuksan ng lakas ng hinaharap ang gintong itlog. Mabilis na humiling ang lalaki sa harap ng balat ng itlog. Nais niyang malaman ang kinaroroonan ng kanyang kasintahan. Sa isang iglap ay lumitaw ang isang bola ng enerhiya mula sa kawalan. At nagsimulang magturo ng direksyon para kay Yiwang. Sinundan ng lalaki ang bakas ng mahika habang humahabol. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang mangkukulam na dumukot sa kanyang kasintahan. May pangmamaliit sa mukha, tinawag ng babae ang mahiwagang lobo at lumipad. Mabilis na tumalon si Yiwang at hinawakan ng mahabang kasuotan ng mangkukulam. Ngunit hindi niya inasahan na diretsyong lilipad ito paitaas. Nais niyang ihagis ang lalaki hanggang sa mamatay ito. Sa kritikal na sandali, sinakyan ng mangkukulam ang maliit na kahoy na manok at nasalo si Yiwang. Sinundan nila ito nang walang tigil. Sa wakas ay natagpuan nila ang pugad ng mangkukulam. Ngunit isinumpa ng mangkukulam ang kahoy na manok at pansamantalang ikinulong ang lahat sa loob. Buti na lamang at si Yiwang ay nasa labas at hindi naapektuhan. Agad siyang tumayo upang hanapin ang mangkukulam. Ngunit hindi inaasahan ay nakita niya ang kasintahang naipit sa lugar na iyon. Hindi pa man siya nakakapagsaya. Biglang lumitaw ang mangkukulam sa tabi ng kasintahan. At sa harap mismo ni Yiwang ay pinatay ang kanyang kasintahan. Sa isang iglap ay parang gumuho ang buong mundo niya. Ang kanyang isipan ay agad nalunod sa galit. Hawak ang banal na espada, handa niyang habulin ang mangkukulam at wasakin ito. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang lumitaw ang mangkukulam mula sa likod.